farming. So, dahil mayroong bibita ng second hand na cage, kaya bumili ako. Mas maganda pala ang cage mga farming dahil hindi na tayo pahirapan ng linis ng itlog. Yun po ang advantage sa steel cage mga farming para sa ating mga DIY na cage. Yeah. Open na ba? Pre, Subscribe. yeah. Good morning mga ka-farming. So ngayon, aga tayong nagpapatoka sa ating mga manok. Merry Christmas pala sa inyong lahat mga ka-farming. Yeah. So ngayon ay ang ating mga manok ay naka steel cage na mga ka-farming. Ito, dahil mayroong nagbibinta ng second hand na cage, kaya bumili ako. Mas maganda pala ang cage mga ka-farming dahil hindi na tayo pahirapan ng maglinis ng itlog. Yun po ang advantage sa steel cage mga ka-farming para sa ating mga DIY na cage. So ngayon mga ka-farming ay ngayon lang tayo ulit nakapag-upload sa ating mga video. So ngayon ay ang aking mga manukan mga ka-farming ay almost 146 heads na lang dahil nagkasakit ngayong noong buwan ng Nobyembre mga ka-farming ay marami talagang namamatay dahil po sa sakit ng manok. Siguro mga ka-farming yung binili ko na RTL dati, yung unang RTL ay parang hinala ko ay hindi kompleto sa bakuna. Binili ko na RTL. Yung naiwan mga ka-farming ay ito ay mga kompleto sa bakuna. Ito ay mga bago ito na RTL kumpara sa aking dati na RTL na unang RTL ko ng 30 heads ay nagkasakit talaga. Sa 146 heads mga ka-farming ay napag-harvest lang ako ng 4 na tray bawat araw. So maganda naman yan mga ka-farming dahil kuha natin ng 95% sa ating mga egg production ng ating mga manok. Ngayon lang ulit sila bumabalik ng tamang egg production mga ka-farming dahil ma-stress talaga ang ating mga manok paglipat from DIY to steel cage. So ngayon mini-maintain ko ang kanilang electrolytes. Ang purpose po sa electrolytes mga ka-farming ay anti-stress po sa ating mga manok. Yun po, pag na-stress ang ating mga manok mga ka-farming ay mababa talaga ang kanilang egg production. Hindi lang mababa mga ka-farming ang kanilang mga eggshell ng ating mga itlog sa ating manok ay soft shell. Yung mga ka-farming ay stress ng ating mga manok. Yun po, dapat po mga ka-farming ay mini-maintain natin, check natin ang ating mga manok okay ba ang kanilang kalagayan. Dapat po mga ka-farming ay healthy ang ating mga manok. Ang pinapakain sa kanila ay dapat ay kainan nila ay malinis. Dapat po mga ka-farming ay tamang
pagkain, tamang pagbigay ng pagkain. Dapat mabigay natin ang record sa ating mga manok. At malinis ang kanilang tubigan. So meron akong drinker at waterer. Meron talagang mga manok na hindi uminom sa drinker mga farming dahil hindi po sila sanay sa drinker. At meron din akong pang reserva ng waterer.